Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card, first message ni Cancer, Three of Swords. Cancer, meron ditong heartache, heartbreak na nararanasan kayo at hanggang ngayon parang hanggang ngayon parang hindi pa rin kayo makaget over dito. Maaring hanggang ngayon baka naiiyak pa rin kayo, 'di ba? This could be regarding anything, pwedeng sa love life, pwede rin namang hindi, pwedeng sa trabaho, nasasaktan kayo, gutay-gutay ang heart, 'di ba? Yan, gutay-gutay. So, maybe talagang matindi ang heartbreak na to na naranasan ninyo. You know? Ano na to, hindi naman to recent, no? Hindi to recent na nangyari. Medyo may katagalan na siya, pero yun nga lang, hanggang ngayon, parang hindi pa ninyo to na-overcome, no? But, yeah, understandable naman yan kasi talagang lahat naman proseso, 'di ba? Lahat dumadaan sa proseso. Walang instant. Kaya yung kung ano man ang healing na kailangan ninyo rito, it will take time, kasi malaking sugat na dinulot sa iyo ng sitwasyon na to. Pwedeng love life nga yan, pwedeng heartbroken kayo sa trabaho, pwedeng sa pamilya, pwedeng ganun din, no? So, we also have the devil energy. Ayan. So, devil is a Capricorn energy, no? So, pwedeng nakapagdulot sa'yo ng sama ng loob dito is a Capricorn person. Pwedeng ganon, Or, si devil din kasi energy. This is a situation wherein parang matindi yung matindi yung kinasadlakan ninyong obsession, diba? Maybe you're obsessed with something or with someone or a situation na yung bang nahirapan na kayo or nahihirapan kayong lumabas sa situation na to, Parang naging komportable na kasi kayo sa kung ano man ito, pero this is not a healthy situation, no? In the long run, talagang hindi. Parang pansamantala lang ang ginhawa, pansamantala lang yung saya na ito. It's not going to last long, kaya parang hindi ito maganda para sa iyo, But yeah, siguro ngayon hindi pa kayo ready to break away from this obsession or addiction, yung ganon. No? This is a very unhealthy situation, But this is a reminder para sa iyo na kung gugustuhin mo lang na anytime na kumawala ka sa obsession or addiction, codependency na sitwasyon na to, magagawa mo yon, no? It's just a matter of lakas ng loob. Kung maglalakas ng loob ka na iwanan ang situation na to, you can. Okay? So, what else? We have Four of Wands. Ayan. For some of you, merong celebration. No? You are going to celebrate something. Pwedeng invitation ito para sa iyo. Baka merong mga okasyon na ng kamag-anak ninyo, kapamilya, or kaibigan na kayo maiimbitahan. Pwedeng may kasalan, may mga engagement party, mga ganon. Or pwede rin na meron kayong achievement, kunyari, accomplishment sa trabaho, ganon. So, pwedeng yun din ang isi-celebrate ninyo. No? Yun din ang tawag dito, something na ninyo, i-flex ninyo, no, sa pamilya, sa mga kaibigan ninyo, yung ganon. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang mga messages para sa'yo. Cancer. We have letting go. Ayan, emotional release. So, ang iba sa inyo dito, Cancer, kailangan ng i-let go, i-release kung ano man ito nagpapabigat sa puso mo,
This could be related to this Three of Swords. Okay? This could be related to Three of Swords. Kailangan nyo to. I-let go mo na kung ano man itong nagdulot sa iyo ng ano. So, well, hindi naman to. It's easy said than done, di ba? So, mabilis lang sabihin na, sige, mag-let go ka. Sige, let go ko. Pero yung execution, mahirap, di ba? Kaya, this is something that you need to think about. This is something na kailangan mong pag-aralan din sa sarili mo. Diba? Kasi kapag natuto ka ng i-let go, kung ano man ang mga mabigat sa loob mo, ano man ang nagpapahirap sa'yo, then it will be easier for you to tread, no? Everyday life, everyday na pamumuhay mo. Diba? Mas magiging magaan ang pakiramdam mo. Kaya, ito, advice ito sa inyo ng spirit sa ngayon na it's about time na for you to let go. Emotional release ito. So, itong mga related yan dito sa Three of Swords. So, pag-isipan ninyong mabuti yan. Kasi baka, 'di ba? Baka handa na din naman kayo maglakas ng loob na tanggalin na, 'di ba? Kung ano man ang mga pabigat, pahirap sa iyo, then go for it. Huwag ka na magdalawang isip pa, 'di ba? Huwag ka na mag-hold on doon sa mga sama ng loob, sa resentment, sa galit, 'di ba? Para na makaginhawa ka na. Para na makapag-welcome ka na ng mas magandang vibe, no? So, we also have spiritual insight. Ayan. So, merong mga guidance sa iyo na paparating. You know, ang divine universe. Follow your intuition. Okay? Listen and follow what your intuition is telling you. Kasi, isa yan sa mga mag-ano sa'yo, gagabay sa'yo kung paano na yung gagawin mo. Diba? What is going to be the next move na dapat mong patuunan ng pansin, mga ganyan. So, abundance. Wow. Merong swerte, no? Merong kasaganaan na po pwedeng dumating sa'yo. Pero kung low vibe ka, diba? Kung low vibe ka pa rin, most likely, hindi rin ito dadating. Kaya, kailangan mong, sikapin, na mabalot ang sarili mo ng positivity para mahatak mo to si abundance. Kasi kung low vibe ka, nagne-negative feelings ka, nagne-negative thoughts ka, most likely hindi mo ito maa-attract. Kasi nga, negative attracts negative, positive attracts positive. Diba? This is a very positive energy. So, you need to project positivity in order for you to attract this abundance into your life. Kaya kailangan mong pagsikapan, na tanggalin na, linisin na yung dibdib mo, ang isip mo, tanggalin na kung ano man itong mga negativity na nandiyan dyan. Para all the good things, yun ang ma-attract mo. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.